Sumailalim na sa inquest proceedings ang dalawang inarestong suspect sa madugong pang-hold up sa isang money changer sa Robinsons Galleria noong Marso. Tatakip ang mga suspect na sina Willie Enrique at Erenio de la Cruz sa Lemery, Iloilo. Agad dinala po sa Maynila ang mga suspect. Hawak na rin ng mga pulis ang baril na nakumpiska mula sa dalawa. Sa Cambagong Diwa sa Taguig, niharap sa publiko sina Enrique at de la Cruz bago isa ilalim sa inquest para sa reklamong robbery with homicide at illegal possession of firearms. Ilang linggo ring nagkaroon ng masusing koordinasyon ng QCPD at Iloilo Police bago nasa kote ang dalawa. Kabilang sa inaalam ngayon ng pulisya ay kung may kaugnayan sila sa Ozamis Group na kapareho raw ng estilo ng pang-hold up. Patuloy ding pinaghahanap ang anim pa nilang kasabwat. Bilis din. Bilis ang reaksyon nila. May CCTV na angguluhan sila ron. Pero may iba pa. Meron pa. Pinaghahanap mo Kasi na ang walang dami yan. nun nung Correct. nakita. Kasi, kaya lang, alang tatanga yung mga polis. Bakit parang hindi napansin na pumasok? Napansin lang nung lumabas. So, ang sinasabi nga ni Chief PNP Bartolome, baka sa loob pa lang nagpalit na ng damit. Baka nandun na sa... Kasi hindi na nakita yung firearms nila, diba? Alilin? Yung mga firearms nila, yung mga granada. Baka may tago na yun. sa loob. Di mo rin kasi wala silang Hindi. CCTV na papasok. Kahit naman mahigpit, ano nga makukuha ng chopsticks? Maga-maga to pagbukas. Chopstick, siomay. Minsan kasi after, sige, Atis. heightened alert lahat. Pero after a while talagang Relax na naman. naglalaks na Pero naman pag lahat kunwari eh. naman, ayaw din naman ng tao na pumila na matagal. Kung bubusisiin yung gamit mo na nagmamadali din paunti-unti, tao. natitingnan gano'n, ayaw din naman. So parang they have to find an in-between na parang they make you feel like nag-check sila because of security and at the same time, di ka rin nila inconvenient. Pero ngayon, Mali babae yung pag ano, dapat tinatagalan nila, pag maunawaan lalaki, nila na hindi yung masyado. pag-higpit na yon para din sa kanila. Totoo din. Kasi may mga nakakwentuhan ako na nung narinig nila yung pagsabog, tagang taranta sila, hindi nila alam kung ano nangyari. Hold up na pala. Alright, samantala, natuloy na po kahapon ang ocular inspection ng Parañaque RTC Branch 274 sa bahay ng pinaslang na aktor na si Ramjen Revilla. Halos kumpleto kasi ang mga akusado sa pangunguna ng kapatid ng biktima na si Ramon Joseph o RJ Bautista. Sa loob ng kwarto ni Ramjen, nakita ang naiwang duguang unan at sapatos ng kasintahang si Janelle Manahan. Ikinwento rin ni Janelle ang kanyang mga naalala noong araw na mangyari ang krimen, gaya ng pagpatay niya ng ilaw at aircon matapos mangyari ang krimen. Ipinagtaka naman ito ng mga kapatid ni Ramjen na sina RJ at Ruben dahil may tama na ng bala sa mukha si Janelle. Ayon sa kampo ng mga Bautista, lumabas din daw sa ocular inspection na malabong nakita ng testigo at driver ni Ramjen na si Ronald Angkahas mula sa kanyang kwarto na umalis si RJ matapos ang krimen. Bagay na kinontra naman ang kampo ni Janelle. Pero nagkasundo ang magkabilang panig na sumablay umano ang PNP SOCO sa pagpreserba ng crime scene at pagkalap ng ebidensya. Guardia nakakita na lumalabas yung magkakapatid. Malapit lang kasi Hindi yung... rin yung PA ba ni ano? Hindi lang si Angkahas. Tsaka niya yung boy, yung witness talaga, si Janelle. Janelle mismo. Kaya, ganda rin yung hindi na sila nakataya doon, no? Bawal na. Pero din yung SOCO, no, parang lagi nilang sinasabi na hindi okay yung pag-preserve nila ng mga ebidensya, lagi may reklamo tungkol sa sabag kasi makakakuha ka doon ng disqualification sa kaso pag technical. Kasi nadi-dismiss dahil sa technical Kaya lang. nagtataka lang ako pag mga ganyan, hindi ko alam ba't ginagalaw agad ng mga investigador. Parang sa kanila walang epekto yun yung biglang paggalaw ng mga ito yung ginamit, yung hawak-hawak nila. Yung Hindi iba. na alam na sisira na yun, fingerprints, di suspect na yung Tsaka humawak. sana kung meron silang gloves. gamit ng mga gloves. Kasi when you watch like this show, CSI for example, they're very honest, kumbaga, to yung ginagamit talaga in real life ng mga CSI, the show. So, di ba, makikita mo how they do it. Sobrang Parang, high-tech, wow. no? Kasi tsaka, Oo nga, araw ang binibilang, nakapreserve pa rin, walang gumagalaw. Actually, sobrang preserved nga, nandun pa yung unan tsaka yung I think they try their best naman, but of course, kailangan may i-blame ka para manalo yung kaso. Moderno na rin tayo. Kaya yung napapanood natin, ewan ko ba't ganun. Moderno kasi, ang dami na rin crime solution sa atin, di ba? Tsaka, actually ako, syempre, ang laging nadadaanan ko, yung nangyari nga sa Robinsons Galleria, yung after nung nangyari doon, kita mo talaga yung mga SOCO, nagtatrabaho naman sila. At kunyari, yung granada na pumutok na sumabog, lahat yung nilagyan nila ng ng tape. Yung Yung actually, ng number? thread, parang thread, lahat kung saan tumalsik yung shrapnel,
sobrang dami. Trajectory. Yun, Ang tsaga trajectory. talaga nila. Makikita mo naman nagtatrabaho sila buong maghapon. Kaya siguro masakit nga din sa kanila na lagi sila yung parang fall guy pag kunwari may mga kasong ganito, mga krimen na ganito. Although yun nga, yung challenge is may mga kaso naman talaga na nadi-dismiss dahil sa teknikalidad. So, Pero kailangan pumunta ka ng maging PNP More Crime support, Lab, more training. magugulat ka. Kung paano Moderno. ginagawa. Oo, moderno na. Pati yung mga pag-check ng mga bala-bala. Equipment nila bago. Okay na sila. Samantala, guilty naman ang naging hatol ng Malolos RTC sa itinuturing leader ng Dominguez Carnapping Group na si Raymond Dominguez para sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Kaugnayan sa reklamo ng isang Dante Escoto na puwersahang inagawa ng isang SUV ni Dominguez sa Marilao, Bulacan noong Enero 2010. 17 taon hanggang 30 taong pagkakakulong ang parusa kay Dominguez na balak daw iapila ang desisyon. Itong kauna-unahang guilty verdict laban kay Dominguez na nahaharap sa mahigit 10 kaso na sinampa sa kanya sa iba't ibang korte sa Bulacan at Quezon City. Kabilang narito ang kasong pagpatay sa car dealer sa sina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Matapos basahan ng hatol, agad sinakay si Dominguez sa BJMP service vehicle pabalik na Maynila. Bahagya naman nagkaroon ng komosyon sa lugar matapos aksidenteng makalabit ng isang BJMP guard ang kanyang service firearm. Mensyonado pa Bakit naman yun. nakakasa? Bakit nakakasaya? Oh, ito, ang bilis ng kaso. Oo, actually. Mabilis siya. Katoto kasi BICC dyan. Tinutukan talaga. Biro mo yan, sinunog. Kaya yun. naman pala eh. Diba? 1 out of 10, meron pa yung 1 out of 11. Congratulations so sa meron pang judge, 10. no? Yung Dominig niyan. Dahil talagang... Tapang din ang kailangan. May balita tayo na talagang... Kaya natatagay yung mga kaso niyan dahil ilang notorious din itong Dominguez Brothers na ito. Oo, I mean- Dahil ang mga protector din niya, nasa militar din daw. Ito yung kapatid niya. May kaso, di ba? May kaso rin, May no? kaso din. Hiwalay yun. Kasi hiwalay ito eh. Hiwalay siya. No, nagkakanya-kanyang racket din yan. Oo. Kaya lang may appeal pa ulit, may kaso pa sa iba. Mahaba-haba Pero pa habang yung ina-appeal dito sa Oo nga. Philippines. Ayun, Nakakulong ang Inaapil apila yun, ko. pwede pang idinig yung ibang kaso, yung 10 iba. Ay, oo. Pwede. Patong-patong na yan. Wala pa nga dito yung kina Benson, tsaka dun sa anak ni Atty. Lozano. Wala Kaya pa. Ibang kaso pa pa. to. Baka by then sa dami, abot yun talaga ng 17 to 25 years yung paggulong per. Hindi yung pahabaan. yung gulong. At kahapon naman po na ibalita namin sa inyo na may 100 or 100 pakete ng hinihinalang shabu at marijuana ang nakumpiska sa Cebu City Jail. Ngayon naman sa General Santos City may 200 deadly weapons ang nakuha mula sa mga inmate. Hinalughog ng mga jail guard at jail superintendent ang mga selda sa isinagawang surprise inspection kasunod ng naganap na gulo noong nakaraang linggo kung saan may ilang bilanggong nasugatan at namatay. Kabilang sa mga nakumpiska ang improvised na baril o boga at mga patalim. Karamihan daw sa mga nakumpiskang improvised na armas gawa sa mga bakal na materyales na ginagamit sa isinagawang konstruksyon ng gusali ng City Jail noong nakaraang taon. Karamihan sa mga inmate voluntaryong isinuko ang kanilang mga armas. Wow. Wala naman siya sigurong yung toothbrush, yung, di ba, yung nililihan nila yung dulo. Pwede, Ginagawa siguro nila Pwede rin. sharp, di ba? Pati nga yun, puro deadly weapons lang eh. 200 din. Dati drums eh. Eh kasi naman wala. Drum set. Drum set. Drum Una set. naming nagkaroon ng ganyang inspection sa BJMP. May drum set. Naipuslit yun ha. O, naipuslit yun. TV, Naunti-unti. aircon. At least tenga lang ang masasaktan dun sa drum set. Ito talagang lahat sila may Kaya dapat kanya-kanya. nagyaya Lahat ito may maingat. gripo. Correct. Naalala ko na naman yung nagdodonate ng iba't ibang bagay ng katawan. Ano, yung mga kidney? Oo. Hindi kamay, mata. Oh. Pinagdadaanan siya, unti-unti na siyang tumatakas. Ay, hindi. Luma na yun ah. Okay. Hindi na alam yun. Sorry kami. Yung inato ng bitay. Yung dahil gusto niya gumawa ng dinonate niya, mata niya, kidney niya. Oo. Nung dinodonate niya yung kamay niya, paa niya, nakalata na yung jail guard. Hindi na siya pinayagan. Unti-unti na siyang tumatakas. Sa ibang balita, halos 1 taon bago eleksyon. Pero ngayon pala, ito na. Painit na po ng painit ang labanan sa politika. Si dating Pangulong Joseph Estrada nagpaiwating ng pinag-iisipan ng pagtakbong ang mayor ng Maynila. Kung matutuloy ito, makakabangga ni Erap ang kanyang dating malapit na kaibigan na si Manila Mayor Alfredo Lim. Pinanganak sa Maynila si Erap pero nakatira siya ngayon sa lungsod po ng San Juan. Kung tatakbo si Erap bilang mayor, kailangan niya maging residente ng Maynila ng 6 na buwan at maging registered voter ng syudad. Matatandaan nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Erap at Lim matapos na tumiwalag si Lim sa kampo ni Erap pagkatapos po ng EDSA 2. Noong 2010 elections naman, ang kalaban ni Lim na si dating Manila Mayor Lito Atienza ang sinuportahan ni Erap. Matipid naman ang sagot ni Mayor Lim kaugnay sa planong pagtakbo ni Erap
sa pagka-mayor ng Maynila. Pakinggan natin. Bilisan nyo lang ito, matipid to. Everybody has a right to run for any position. Masyadong maaga pa para pag-usapan ng 2013 eh. Pagdating na ng campaign period, doon tayo magkukumin. Ang mensahe Exciting. Meron pa. Ayan, good luck. Yun, dapat tinuloy nyo. Good luck. Pero alam mo, si Era pinag-iisipan pa.